na isampa sa Supreme Court, kaliwat kanan. Walang katapusan. Ito. Supreme Court asked to slay ICI. Yung Executive Order number 94 na pinirmahan, nilabas ng Malacanang, hiniling na ibasura, unconstitutional. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Mismong Supreme Court na ho ang nananawagan dito sa Malacanang sa gobyerno ni Marcos Jr. na tanggalin ho ang ICI. Nakita nyo na mismong Supreme Court, pinakamataas na batas sa ating bansa, mismong nagsasabi na walang kwenta yung ICI, tanggalin na yan. Kaya mga ka-update, ano ho sa tingin nyo? Ang gusto ng Supreme Court na ipatanggal ang ICI. Payag ho ba kayo o hindi? Ito na nga ho ang sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na sinabi niya mga ka-update, isang propaganda lamang ang ICI, decoration. Kumbaga, pinapakita lang nila sa taong bayan na may ginagawa sila pero wala naman ho talaga. Saan ho sila nakapokus ngayon mga ka-update? Nakapokus ang ICI dyan kay Senator Jinggoy at Senator Villanueva sa kasong graft na isinasampaho nila. Nakita nyo ho, dyan ho nakapokus yung ICI. Hindi ho nakapokus sa flood control, ghost projects ng ating bansa. Bilyones ho yung nawawala. Hindi ho maliit na bagay. Hindi lang bilyon mga kablit, kundi ho trilyon. Diba mismong Office of the President, sinabi na ho yan mga kablit, na kaya pong imbestigahan yung flood control. Pero pilit hong ginawa ni Marcos Jr. Binuo niya yung ICI para another na naman hong resibo. Propaganda. Pamumulitiko. Imbis na mag-focus dyan kay Tambaluslos, napunta na ho kina Senator Jinggoy at kay Senator Villanueva. Yan ho yung focus ng ICI. Kaya mga ka-update, wala na ho tayong pahahabain pa dito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga update, reakta na ho tayo dito sa Supreme Court sa pagpapatanggal sa ICI. Just in, a petition questioning the constitutionality of Executive Order number 94, which President Ferdinand Marcos Jr. signed to create the Independent Commission for Infrastructure, has been filed before the Supreme Court. In his petition, pro se, anong bang ibig sabihin ng pro, P-R-O-se? A senior high school teacher named John Barry T. Tayam urged the High Court to strike down Executive Order 94, which created the ICI because it violated the constitutional provisions on equal protection and separation of powers. He emphasized that the structure and mandate of the ICI are fundamentally flawed and present issues almost similar to those raised concerning the Philippine Truth Commission, which the highest bench previously declared unconstitutional. Tayam also pointed out that the ICI as a body under the executive branch risked both prolonging the investigation and creating redundancy with existing agencies such as the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. Okay, so nung una, tuwan-tuwa ko at mayroong independent commission para imbestigan ito. Nung una. Lalo na nung nandyan pa si Mayor Magalong. But habang tumatagal, nawawalan na ako ng gana at tiwala sa ICI. At nakikinig ako sa mga paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang Facebook Live. Naiintindihan ko na. It's a waste of time, money, and effort itong ICI. Ano lang ito? Sabi ni Atty. Vic, propaganda. Pampapogi. Pang-cover up sa kanilang kapalpakan, yung ICI na yan. Pinaliwanag ni Atty. Vic, yung tatlong komisyoner, may connection sa Malacanang. Hindi ko na madetalye. At ba't naniniwala ako sa paliwanag ni Atty. Vic.
Sayang lang. It's a duplication. O, tingnan nyo. Bago pa na-create ang ICI, mabilis ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. In fairness to him, napakasipag niya. Kawawa lang siya sa sobrang laki ng problema na. Mabilis siya, diretso na siya. Nag-file na siya ng kaso sa ombudsman, at ang ombudsman ngayon malapit na, baka next month dahil may mga na-file ng kaso ng DPWH sa mga nasangkot, baka next month ang ombudsman magsampa na rin siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Yun man ang end result nito is ang mga sangkot sa flood control scam masampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Ang kaso mga kabdit, parang napakalabo atang masampahan ho ng kaso itong mga dawit diyan sa flood control scam. Bagit ho, isipin nyo na lang ho si Tambaluslos. Ano ho siya ngayon? State witness. Safe na ho siya. Siya po yung pinakamataas na. Isipin nyo ho yun. Siya yung kilalang taong bayan at alam ng mga Pilipino na pinangalanan ho yan, na dinadalhan ng bilyones ni Gutesa, ng mga Marines diyan sa Aguado, diyan sa kani-kanilang mga lugar. Diba? Pinangalanan ho, pero anong nangyari? Magiging state witness siya. Si Saldico, yung mga air assets ho niya, nasa ibang bansa na. Paano po ipapatawag yan? Paano pa ho nila mapapauwi yan kung yung mga gamit ho niya nasa ibang bansa na? Diba? Napaka-common sense lang ho niyan, mga kapatid. Kaya ang imposible na ho mga kapatid, na parang idiin pa dito si Tamba, dapat ho siya talaga yung managot Kasi siya naman talaga yung pinangalanan. Diba? Sila na ho yung pinangalanan, pero hanggang ngayon ho, wala ho sila napapatunayan. Yang ICI, etong si Vince Dizon, wala ho napapatunayan. Hanggang salita, hanggang imbestiga ho, meron ho ba nakulong? Wala ho, mga kapatid. Sino po yung dinidiin nila? Yung mga senador na hindi naman ho kasali dyan sa pagnanakaw nila. Idinidiin ho nila yung mga nakaraang kaso netong mga senador para balikan yung panahon ni Pangulong Duterte. Isipin mo pati yung Dolomite Beach, mga ka-update, inilalahad na nila, binubuksan na ho nila. Lahat ho, inililihis nila sa admin ngayon. Itinuturo ho nila mastermind ngayon si Pangulong Duterte. Yan po yung malaking katotohanan dyan, mga ka-update. So, basically, ang gagalaw lang dyan is mga ahensya ng gobyerno magtulungan. Example, DPWH. Sino pa? Makipagtulungan sa DOJ. Ang DOJ, under niya ng NBI. Tapos, makipagtulungan sa ombudsman. Then, ang ombudsman, sampa ng kaso sa Sandigan. Yun lang. Kaya, what's the use niya? Meron pang ICI. To me, hindi na kailangan. So, salamat dito sa senior high school teacher na ito. Ang galing naman niya. Ang pangalan? John Barry T. Tayam. Siguro may kasamaan din siyang mga abogado. So, sana aksyonan ito kaagad ng Supreme Court kasi pera ng taong bayan pa rin yan ang ginagastos. I don't know saan sila kumuha ng pundo kasi hindi nakabudget yan and I'm sure ang Malacanang maraming pundo. O yun, nakakuha sila ng pundo kaya sinisweldo gastos ng ICI. Ito ang nakakapagtaka kung seryoso lang ang Pangulo. Ang kahilingan ng mga business groups i-certify ng Pangulo na urgent yung bill na pending sa Kongreso para ipasa ang isang batas para mabigyan ng kapangyarihan ang ICI para magkaroon ng contempt powers. Bakit ayaw aksyonan ng Pangulo? Napakadali, yung i-certify lang niyang urgent, bakit ayaw niya? Yan ang nakakapagtaka. So,
That makes me wonder na wala talaga. Ayaw nilang paapurahin. Okay na lang daw, satisfied ng Pangulo sa takbo ng ano. Nagkaroon na ng interim report ang ICI. May nagrekomenda na sila, ito ang sasampahan. Punta pa rin sila sa ombudsman. Nandyan ang ombudsman na masipag kunuhay. Nandyan din ang DPWH secretary na masipag. Di pwede sila na lang. May bago na tayong NBI director. Okay. Nung nandyan pa nung hindi pa nag-resign yan si Bunuan, ay wala akong tiwala. Kawala akong katiwa-tiwala. He is part of the problem. Ngayon, nandyan na si Secretary Vince Dizon. He's doing his best he can. Pwede na. Dizon, NBI, DOJ, Ombudsman. Sige, panagutin ang dapat managot. ICI, tanggalin na yan. Kailang hindi tatanggalin yan ng presidente dahil yan ang kanyang pet project, kunuhay. Isa pa nga hong malaking katotohanan yan mga abit na parang malabo nga naman tanggalin ni Marcos Jr. yung ICI. Bakit ho kahit na ho nananawagan na ito Supreme Court na tanggalin na yan, ibasura. Kasi nga ho wala man po yan, parang dinadagdagan lang ho natin na nagbabayad lang ho tayo ng tax tapos isa na naman ho yan sa ating binabayaran. Yung proyekto ni Marcos Jr. na nagpapakita ng resibo ko pero wala naman ho ng nagagawang katotohanan o serbisyo. Kailang salamat. Sana umaksyon kaagad ang Supreme Court at i-declare na unconstitutional yan. Okay, yung Executive Order 94, ma-declare na unconstitutional. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Shia Vlogs 41 minutes ago. Title, US loves China. Look, US President Donald Trump met with Chinese President Xi Jinping in Busan, South Korea this Thursday, October 30. Yan po ang litrato. Dalawa nagkakamayan, no? Wow! Ganyan ba palagi? Walang away, Nagkita rin President Trump and President Putin. Nag-usap-usap. Nagkita itong dalawa. Ang ating Pangulo sa kanyang speech sa ASEAN, binabanatan niya ang China. Samantalang yung mga the rest of ASEAN leaders are talking good things about China. Tayo lang ang ay nako, in fairness naman sa Pangulo, nung kaupo niya maganda. Ang una niyang bisita, nag-state visit muna siya sa China. Maganda pa nung una kasi ang ganda, sabi niya, yung problema sa West Philippine Sea, dapat Pilipinas at China lang mag-usap dyan. Bilateral talks lang. Walang makikialam na mga foreign entities. Ganon siya noon. Yung kanyang foreign policy nung kampanyahan pa, napakaganda. Kaya ako, sabi ko, ito ang maganda. Yung malala ko pa, interview ni Boy Abonda sa mga 5 leading presidential candidates. Marcos, Leni, Lacson, Moreno, Pacquiao. Ang ganda yung interview ni Boy Abonda Pare-parehas na question. Tapos, isa-isang in-interview. Yung So, makikita mo ang kaibahan ng sagot. So, pagdating sa foreign policy, ang pinaka-the best na, para sa akin yung mga sagot sa foreign policy, si candidate BBM, independent talaga ang kanya noon. Ayaw nga niya may makialam na mga foreign navies. Yung mga joint military exercises, ayaw niya. Sabi niya, isang hatching lang ng mga superpower, ma-wipe out tayo. Kaya ayaw niyang makialam ang Amerika,
Australia, whatsoever, wala. Sabi niya, Pilipinas lang, China, bilateral lang, usap-usap lang, dialogue lang. Sabi ko, ito maganda. Kaya nung nanalo na siya, ayun, unang state visit niya, inimbita siya ng China. So far so good. Parang continuity ba, kung ano yung nasimulan ng Duterte administration, tinutuloy niya. But everything changed nung ang Pangulo natin nagpunta, yung unang punta niya sa US. I think sa New York, yung United Nations General Assembly. Then nasundan, bisita niya sa White House, President Biden pa noon, wala na, nagbago na. After that, yung mga visit niya sa US, ang foreign policy ng Pangulo, masyado nang dikit sa US. Yung EDCA sites na dati 5 lang, dinagdagan niya na ng 4, naging 9, then everything, wala na. Kaya, yung tension, China and the Philippines, matindi na. Hanggang ngayon, pinapatindi. Na sinasabi niya na pag-atakihin daw ng China ang Taiwan, we have no choice kundi ma-involve ang Pilipinas. Ay nako, nakakatakot. Tapos pati chief of staff natin, although hindi naman niya siguro sinasadya, pagbanggit niya ng facts, technical facts, kung gaano kalayo ang maabot ng US Typhoon missile system, dapat sana binanggit na lang niya maabot niyan 1,500 miles. Ganun lang. Sinabi pa naman niya na makakaabot yan sa China. Ay, anong klaseng facts yun? Na facts, totoo nga, facts. Kaya bakit banggitin mo pa ang pangalan ng bansa? Di lalong iinit ang tensyon. Oh, ito na ngayon. Tayo lang ang nakikipag-away sa China. Other countries nakikipagkaibigan. Ano ba tayo? Ano bang klaseng foreign policy? Oh, tuloy. Apektado ang ating tourism. Yung dating Chinese tourist, 2019, if my memory serves me right, the highest foreign tourist arrival in our history nangyari 2019, panahon ni Digong. More than 8 million foreign tourists. Dahil ang mga inchik, by that time, dahil sa magandang relasyon natin with China, umabot 1.7 million tourists na Chinese ang dumating. O ano na ngayon? Pagdating sa turismo, kulelat tayo. Napakaliit ang ating foreign tourist arrivals compared sa ibang Southeast Asian nation. Ilan na lang ang Chinese tourists? Nasa 200,000 na lang. Pero mo yan, 1.7 million, naging 200,000 na lang. Pati mga exports natin ng mga prutas. Dati, mga prutas ng Pilipinas, binibili ng China. Billions ang tao sa China, kailangan nila ng prutas natin. Oh. Ngayon, dahil sa palaging inaaway ng administrasyong ito ng China, kaya lumipat ang China ng market, bumili na sa Vietnam at ibang ganon po. So, what is itong Amerika? Anong ginagawa sa atin? Yung tinatawag na proxy war. Ganon din ang ginawa nila sa Ukraine and Russia. Ang US nasa likod lang ang nakipagyera Ukraine para mapahina nila ang Russia. Tayo, ganon. Tayo ang gagamitin na labanan ang China. Samantalang ang US yun, wais kayo yan. Nakipag-meet. So, isip-isip naman. Maawa naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Huwag nyo namang ipahamak. Lalo na pagdating sa gera.
Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O, muna ni ang mataga ano gyero. Ay, nakatop na ito. So, mo ni ang atop ni So, malawag mo rin sumubay. Gamit mo rin Lolo. So, tulo na gid kayo kung ulan. So, di pang sapahan na lang og cleansing kay kung ulan mutulo na gyud. Pwede mo na malawag nga balay. At siya ay pati iko balay ni. Okay. So, karon pila na ni katuig ang inyong balay? 16 na So, 16 na katuig ang balay sa imong papa ni? Oo. So, 16 na usa dayon ani na day siya. Tungod sa among kalisod ay pagidi na inisdan. Sa Ginoo gatan sa video. Okay. So, 16 na years na usa na ani na day ang atop